Good day, everyone. My name is Zamara Luisa Dadigan, and my topic is about the simplified new rally point scoring system. So today, I will be explaining the basic rules of badminton, specifically the scoring system, intervals, and the rules for single and doubles. These will help us better understand how the game is properly played in real-life situation, like during school matches or tournaments. So let's get started. Scoring system. Sa scoring system, meron tayong 5 rules. Number 1, a match consists of the best of 3 games of 21 points. So, ibig sabihin, sa isang match ay pwedeng umabot ng 3 games pero hindi laging 3. Kung sino ang unang makapanalo ng 2 games, then siya yung magiging winner ng match. For example, is naglalaro kayo ng kaklase mo ng badminton. Then nanalo ka sa game 1, which is meron kayong scoring na 21 to 15. Tapos, nanalo ka ulit sa game 2, na meron naman kayong scoring na 21 to 18. So, hindi na kailangan ng game 3 kasi ikaw na yung panalo overall. So, for clarification lang, kung sa volleyball at tennis, ang isang match ay binubuo ng set, then sa badminton naman, ang isang match ay binubuo ng games. Kumbaga, sa volleyball at tennis, ang tawag sa round ay set, then sa badminton naman, ang tawag sa round ay game. So, number 2, the side winning a rally adds a point to its score. So, sa badminton, ang bawat rally ay may katumbas na point. Kahit ikaw man o ang kalaban ang nag-serve, basta ikaw ang nanalo sa rally, then automatic may points ka or sa'yo yung point. So, for example is, nag-serve yung kalaban mo, pero hindi niya na ibalik yung tira mo. So, ikaw yung magkakaroon ng points, then ikaw rin yung magsiserve. So number 3, at 20 all, the side which gains a 2-point lead first wins that game. So dito naman, kapag pareho na kayong nakaabot ng 20 points, hindi pa tapos ang laban. So kailangan mong lumamang ng 2 points para manalo. For example, ang scoring nyo is 20 all. So medyo intense yung game. So, kung sino ang team na unang makakuha ng 2 sunod na points, then siya yung mananalo. So, ang magiging score nyo is 20-20. So, number 4, at 29 all, the side scoring the 30th point wins that game. So, dito naman, kapag umabot ang score ninyo ng 29 all, so, hindi na kailangan ng 2-point lead. Kung sinong unang makakuha ng next na point, then siya na agad ang panalo. So, number 5, the side winning the game serve first in the next game. So, dito naman, ang rules dito is kung sino ang nanalo sa unang round, then pagkasunod na round, siya yung may advantage na mag-serve, na maunang mag-serve. Yeah. So, let's proceed to intervals and change of ends. So, we have 3 rules. Number 1 is when the leading score reaches 11 points, player have a 60-second interval. So, dito, kapag may isang player or ng team na nakaabot ng 11 points, may short break na 1 minute para magpahinga. So, for example, ang score nyo is 11-6. Then, magkakaroon kayo ng rest para uminom ng tubig at magpunas ng mga pawis at makarecover ng energy nyo. Then, pagkatapos ng 1 minute na yon, then babalik na naman kayo sa court para magsimula, para ipagpatuloy yung game. So, number 2, a 2-minute interval between each game is allowed. So, dito naman, pagkatapos ng bawat game, merong 2 minutes na pahinga para magsimula ulit ang next game.
So, for example, kakatapos lang ng game 1. So, pareho na kayong pagod. So, gagamitin yung 2 minutes para magpahinga at maghanda sa next round. So, number 3, in the third game, players change end when the side score 11 points. So, dito naman, sa third game lang ito ginagawa. Kapag may nakaabot na ng 11 points, then magpapalit kayo ng side ng court para maging fair ang laro. For example, napansin mong mas mahangin sa side mo or mas maliwanag sa side ng kabila. Kaya magpapalit kayo para walang advantage ang isa. So now let's proceed to singles rules. Dito naman we have 3 rules. At the beginning of the game, and when the score is even, the server serves from the right service court. When it is odd, the server serve from the left service court. So, dito, ang custom ng pagsuserve is nakadepende siya sa score mo. Kapag even, like 0, 2, 4, then sa right ka, magsuserve. Then kapag odd naman, like 1, 3, 5, then sa left ka magsiserve. Then, number 2, if the server wins a rally, the server score a point and then serve again from an alternative service court. Then, dito naman, kapag ikaw ang nag-serve at nanalo ka sa rally, may point ka na at ikaw pa rin na magsiserve ulit. Pero, lilipat ka lang ng side. For example, is nag-serve ka sa right, then nanalo ka doon sa rally na yon. Then sa next na pag-serve mo, lilipat ka lang sa left side. Then doon ka na magse-serve. So number 3, if the receiver wins a rally, the receiver score a point and becomes a new server. Then dito naman is kapag ang kalaban mo yung nanalo sa rally, then siya yung may karapatan na mag-serve sa next rally. So now let's proceed to doubles. Sa doubles, we have 7 rules. Number 1, there is only one serve in doubles. So sa doubles, mayroong isang player ang magsaserve sa bawat turn ng team. Hindi tulad sa ibang sport na meron silang second chance. Dito is isang chance lang ang meron sila. So number 2, at the beginning of the game, and when the score is even, the server serve from the right court. When it is odd, the server serve from the left court. So, same rules sa single na kung sin ang pagsaserve is nakabase siya sa score. Na kapag ang score mo is even, then sa right side ka magsaserve. Then kapag naman odd, then sa left side ka ng court magsaserve. So, number 3, if the serving side wins a rally, the serving side score a point and the same server serve again from the alternative service court. Then dito naman, kapag nanalo ang team nyo habang kayo ang nagsiserve, then kayo yung magkakaroon ng points, then kayo ulit yung magsiserve, pero lilipat lang sa kabilang side. So, number 4, if the receiving side wins a rally, the receiving side score a point, the receiving side becomes a new serving side. So, dito naman, kapag ang kalaban ang nanalo sa isang rally, then sila ang magkakaroon ng points, then sila rin ang may karapatan na mag-serve. So, number 5, the player of the receiving side who served last stay in the same service court from where he served last. The reverse pattern applies to the receiver pattern. So, dito naman, if ang players ay may specific position based sa last serve nila. At doon sila mananatili para hindi magulo ang rotation. So, for example, kung ang last serve mo is nasa right side ka, then mag-stay ka pa rin sa right side until the next rotation. So, number 6, we have the players do not change their respective service court until they win a point
when their side is serving. So dito naman is hindi lang kayo ang mga players is hindi lang sila basta-basta naglilipat ng pesto. Magpapalit lang sila ng pesto kapag naka-point sila. Then habang kayo ang nagsiserve. So, for example is kung ilan beses kayong natalo habang nagre-receive, hindi kayo gagalaw sa pesto ninyo. So, number 7, if players commit an error in the service court, the error is corrected when the mistake is discovered. So, dito naman, kapag nagkamali ka ng pesto, hindi na uulitin ng laro. Ayusin lang ang position at magpapatuloy. So, for example, napansin ng referee na may mali sa pesto ninyo, then itatama niyo yon at magpapatuloy ang laro. So, that's all and thank you for listening.